Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Leonard. Pang-apat ako sa 5 magkakapatid. Swerte naman at lahat kami mga lalaki. Sundalo ang tatay namin, namana niya ang kanyang ugali sa kanyang ama, sa lulo namin, pagdating sa pagdidisiplina sa mga anak. Batas militar ang umiiral sa aming tahanan. Ano man ang kanyang sabihin, kinakailangang pakinggan at sundin namin ito. Ito na ang nakagisnan naming magkakapatid. Sabihin ko na ang pagiging disiplinaryan niya ay minsan nauuwi na sa pananakit sa aming mga anak niya. At gaya ng mga dominanting ama, gusto niya na kaming lahat ay maging sundalo rin o kaya pulis. Ang mga kapatid ko, hindi ko alam kung pinili lang nila ang hindi masaktan o kaya gusto rin nilang maging pulis o sundalo. Kaya dalawa naging pulis, ang isa ay naging sundalo nga. Tapos yung bunso naming kapatid, kumukuha siya ng criminology ngunit nasadlak na sa responsibilidad, hindi na nakapagtapos at ngayon nagtatrabaho bilang security guard. Ako, Tito Makoy, Ayokong maging sundalo o kaya kahit maging pulis. Ayoko talaga. Bakit ako magsusundalo, Tito Makoy? Yung C-80 nga lang, bad trip ako. Hindi ko gusto ang nagmamamarcha na may hawak-hawak na baril. Ayoko ng ganyan. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang dugo sa akin ng tatay namin. Liban kasi dyan, Tito Makoy, noong bata pa ako talagang lalambot-lambot na ako. Mga kalaro kong palagi ay mga batang babae. Nagngingit-ngit palagi ang tatay ko kasi ako pa naman ang kanyang junior, ako yung lalambot-lambot. Kaya naman, Tito Makoy, sagana ako sa pananakit ng tatay namin. Lahat na uri ng pananakit, tinanggap ko mula sa kanya. Sampal, sipa, palo, kasama na ang binilad ako sa araw at pinatayo sa bahay ng mga langgam. Pinilit kong maging lalaki ang kilos. Tumungtong ako ng high school, lalaking lalaki ako, Tito Makoy. At dahil dito, gumanda ng kaunti ang trato sa akin ng tatay namin. 4th year high school ako nang magkarelasyon ako sa kaklase kong si Rodel. Naging kaklase at naging kaibigan kong malapit itong si Rodel mula 1st year high school pa lang kami. Napansin ko na, Tito Makoy, na noon pa man, merong kakaibang bagay sa aming pagkakaibigang dalawa. Hanggang sa dumating ang intramurals noon sa paaralan, pareho kami hindi players. Inaya ako ni Rodel na pumunta sa bahay nila. Walking distance lang ito mula sa paaralan kaya naglakad lang kami. At nung araw pa lang iyon, nasa educational tour ang kanyang mga magulang, sinamahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya kaming dalawa lang ang naroon sa bahay nila. Alam mo na, Tito Makoy, sa edad na ito, kainitan at kapusukan. Nagulat ako ngunit kinilig kasi bigla akong niyakap ni Rodel at hinalikan sa aking labi. Sa madaling kwento, Tito Makoy, dahil kami nga lang dalawa ang naroon, merong naganap sa aming dalawa, isang sikreto at pribadong bagay. Ito ang pinakaunang karanasan ko sa kapwa lalaki. Isang masayang pagpaparamdam ng aming totoong damdamin sa bawat isa. Iyon ang naganap sa amin sa bahay ni Rodel noong hapon na iyon. At mula noon, Tito Makoy, lagi na kaming magkasama. Madalas paglabas sa eskwela, tumatambay muna sa pampang ng ilog. Kagaya ng mga karamihan, nanonood habang papalubog ang araw. Hindi sa akin problema kung umuwi ng medyo gabi na kasi maluwag na sa akin ang tatay namin. Ang buong akala niya siguro, Tito Makoy, kaya ako ginagabi ng pag-uwi kasi naghahatid ako ng syuta ko. Ngunit isang hapon habang papalubog ang araw, nakaupo kami ni Rodel sa gilid ng ilog. Nakaakbay sa akin si Rodel. Hindi ko namamalayan, Tito Makoy, nasa likuran pala namin ang tatay ko. Pumunta pala siya sa lungsod kasama ang kanilang brigade commander
kasi merong dinaluhang meeting sa Peace and Order. Natagalan ng kaunti ang meeting kaya nagawi silang magkakasama doon sa may pampang ng ilog habang naghihintay na matapos ang meeting. Paglingon ko dito, Makoy, ang nakita ko mismo ang tatay ko. Alam niyo po, kahit na madilim na ng kaunti, alam na alam kong namutla ako sa pagkabigla. Lalapit sana ako para magmano kahit na natatakot, ngunit umalis na siya. Patay, Tito Makoy, patay. Nabuking ako ng tatay ko. Si Rodel naman, nang makita niya ang tatay ko, palibhasa alam niyang sundalo ito, natakot rin. Kaya kaagad kaming umalis at pareho na kami umuwi. Sa bahay namin nang dumating ang tatay ko, magmamano sana ako, ngunit malakas na sampal ang inabot ko mula sa kanya. Kasunod pa nito ang suntok at sipa na nabuwal talaga ako, Tito Makoy, dahil sa lakas ng kanyang suntok at sipa. Hayop ka, bakla! Lumayas ka dito, hayop ka! Pinahiya mo ako! Ito, Tito Makoy, ang galit na sigaw ng tatay ko. Leonardo, bakit mo naman binubugbog si Leonard? Anong problema? Yan naman ang gulat na tanong ng mama namin. Alam mo, Tito Makoy, lahat sila nagulat. Yung mga kapatid ko at ang nanay ko. Yung baklang anak mo na yan, kaya pala ginagabi kasi nakikipaglandian sa kapareho lalaki. Palayasin mo yan! Yan ang sagot ng tatay ko sa pagtatanong ng nanay namin. Sa tindi ng galit niya, Tito Makoy, 2 tadyak pa ang inabot ko bago siya naawat ng mga kapatid namin. Hindi ako umiimik, Tito Makoy, kasi guilty ako. Sa kapatid ko, ang galit ng tatay ko matindi talaga. Kasi naman, ano pa ba ang mararamdaman ng isang ama na ang kanyang junior mismo ay bakla? Yan ang alam ko, Tito Makoy. Kaya hindi ako umiimik. Sa madaling kwento, dala ng sobrang kahihiyang inabot ko sa pamilya namin, maging sa mga kapatid ko, Tito Makoy, parang wala akong mukhang maihaharap sa kanila. Lumayas ako. Hindi ko na natapos ang high school. Napadpad na ako sa Manila, naging palaboy ng ilang araw kasi walang gaanong perang dala-dala noong maglayas ako. Kaya naranasan ko, Tito Makoy, ang magutom sa kalsada. Ngunit maswerte namang nakapasok ako sa isang karinderya. Naging katulong ako rito. Mababa lang ang sahod, ngunit ang kagandahan naman, binigyan ako ng maliit na tulugan sa karinderya mismo. Libre na ang bahay at pagkain siyempre. Kaya naman kahit na hindi gaanong kalakihan ang sahod ko, ngunit buong buo ko itong naitatabi. Natuto rin akong maggupit at mag-reband, maging ang pag-highlight ng buhok at ang pag-makeup. Dahil sa merong maliit na parlor na malapit lang sa karinderya kung saan ako namamasukan. Naging kaibigan ko ang mga beautician dito. Noong marunong na akong maggupit, tuwing linggo sa kalsada, sa harap ng tinutuluyan kong karinderya, naggugupit ako. Alam mo, Tito Makoy, pamatay katawan talaga ang ginagawa ko noon para makaipon. Sa aking pagpupursige, Tito Makoy, na makaipon, hindi ko namamalayan ang bilis na lumipad ng panahon. Magsasampung taon na rin pala ako buhat nang umalis ako sa bahay namin. Yung buong panahon na yun, ginugugol ko sa pagtatrabaho at pag-iipon. Si Rodel naman, minsan nagkukumustahan kami sa Messenger. Nakapasok na pala siya sa isang sangay ng gobyerno. Alam nyo, Tito Makoy, sa aming pagkukumustahan paminsan-minsan, iniiwasan ko talagang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang love life. Kasi, Tito Makoy, ayokong masaktan. First love ko si Rodel. Matagal na rin kaming hindi nagkikita mula noong maglayas ako. Noong sa tingin ko meron na akong sapat na naipon, nagdesisyon na akong umuwi sa lugar namin. Subalit hindi ako umuwi sa bahay namin. Ang ginawa ko, naghanap ako ng isang magandang pwestong mauupahan. Naglagay ako ng barbershop at parlor. Kasi alam ko pareho ang pagiging barbero at ang pagiging beautician.
Maliit lang muna ang pwestong aking inupahan at mga second hand na upuan ang nabili ko. Hanggang sa nag-click ito, Tito Makoy, nakapag-expand ako, naging 5 upuan na ang barbershop at meron na ring isang manicurista. Nagkaroon na rin ako ng 2 pang beautician liban sa akin. Sabihin ko na, Tito Makoy, naging click at naging kilala sa lungsod ang aking barbershop at beauty parlor. Kinalaunan, nalaman ng nanay ko na ako pala ang may-ari ng beauty parlor at barbershop na iyon. Nang kanyang malaman, kaagad itong pumunta sa akin. Siyempre, Tito Makoy, yung unang pagkikita namin, masyadong madrama talaga. Iyak ng iyak ang nanay ko. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay dala ng kasiyahang muli kaming nagkita. Ang pagdalaw-dalaw niya sa akin ay hindi rin naging dahilan para umuwi ako sa bahay namin. Kasi meron na akong inuupahang bahay, dito ako tumutuloy at kinalaunan nga, Tito Makoy, naging pag-aari ko ang bahay na iyon. Isang araw dumating ang panganay naming kapatid, nasa ospital raw ang tatay namin, inatake. Hindi ako dumalaw sa ospital, ang ginawa ko, nagbigay lang ako ng panggastos, pambili ng mga kinakailangan kasi ayokong makaharap ang tatay ko. Sariwa pa sa akin, Tito Makoy, ang lahat ng mga nangyari noon. Kahit na matagal na ring panahon, ilang taon na ang lumipas. Ngunit makalipas muli ang ilang buwan, muling dumalaw sa akin ang aming panganay na kapatid. Nakiusap ito sa akin na kung pwede raw, tingnan ko ang mga magulang namin kasi walang kasama ang mga ito sa bahay namin. Alam niyo po, ako na lang kasi ang kanilang inaasahan kasi ako ang walang pamilya sa aming magkakapatid. Ang lahat na 4 kong kapatid, may kanya-kanya na ring pamilya at sa ibang lugar na nakatira. Dito na, Tito Makoy, umandar ang pagiging anak ko. Napilitan na nga akong tingnan sila. Alam mo kasi, Tito Makoy, ang galit ko naman sa tatay ko ay yung mga pananakit niya lang sa akin noon at ang kanyang pagiging dominante. Yun lang talaga ang tanging galit ko sa kanya. Pagdating naman sa pag-aasikaso na sa amin at ang kanyang pagiging ama, wala naman siyang pagkukulang talaga. Kaya nang magsarado ang barbershop, umuwi ako sa amin. Sinorpresa ko silang mag-asawa. Bagamat mayroong pag-aalangan, pumasok ako sa bahay namin na normal lang, yung parang wala lang. Nadatnan kong nakaupo ang tatay namin sa rocking chair. Nung magmamano sana ako, Tito Makoy, nagulat ako kasi yumakap sa akin ang tatay ko. Hindi siya nagsalita, yumakap lang. Kaya ako naman, yumakap na rin sa kanya. Walang dramang naganap sa aming dalawa. Dito ko nakita, Tito Makoy, na kinakailangan talaga ng mga magulang ko ang kasama at mag-aasikaso sa kanila kasi matatanda na. Kaya naman kahit mayroon akong bahay na tinutuluyan, napilitan akong tumuloy muna dito na muna sa bahay namin. Tumuloy pakakagaling ko ng parlor. Sa aking pagbabalik na ito sa bahay namin, bagamat nag-uusap kami ng tatay ko, ngunit hindi kami gaanong nagkikwentuhan. Ibang-iba na rin ang trato niya sa akin. Sa tingin ko, Tito Makoy, tanggap na niya kung ano ako. Ang tatay ko nga pala nakakalakad, bagamat pahila ang paglalakad niya sa kanyang kaliwang binti dahil nga sa na-stroke ito. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan, pareho kami ng tatay ko nasa sala. Nag-uusap kaming mag-ama ng kaswal na usapan. Nagtatanong siya sa akin kung kumusta raw si Rodel. Ang sagot ko naman, Tito Makoy, hindi ko alam kasi hindi na kami nagkita mula noon pa. Anak, pasensya ka na sa akin noon. Ngayon, anak, kung saan ka masaya, payag ako at saka, alam mo, natutuwa akong nakikita kong maganda ang takbo ng negosyo mo. Tuloy mo lang yan, anak. Proud na proud ako sa iyo. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ng tatay ko. Alam niyo po, hindi ako madramang tao. Kaya ang dating sa akin ng kanyang mga sinasabi ay kadramahan. Subalit, hindi ko siya kinukontra sa kanyang pananalita. Meron pa siyang mga sinasabi sa akin na ang
dating sa akin ang kanyang pananalita ay ibang-iba na talaga sa pandinig ko. Yung mga salitang matagal ko nang hinihintay mula pa noong bata pa kami Tito Makoy, gusto ko nang marinig mula sa kanya. Saka ang klase ng pag-uusap namin ngayon, noon ko pa ito hinihintay at hinahanap sa tatay ko. Nung inaantok na nga ako dahil sa pagod ako sa aking trabaho, "Anak, sige na, matulog ka na kasi bukas meron ka pang trabaho. Ako dito na lang ako sa kolumpyo matutulog." Yan ang wika sa akin ng tatay ko. Alam mo Tito Makoy, baka nagtatanong ka kung ano ang kolumpyo. Ang kolumpyo po, yun ang matandang tawag, yung mga naririnig kong tawag ng mga lolo ko noon sa rocking chair. Rocking chair ang ibig sabihin ng kolumpyo. Sige lang po tay, kwento lang po kayo dyan at dito na rin ako matutulog sa sofa. Yan naman ang sagot ko sa tatay ko noong sabi niya sa akin na matulog na raw ako. Sa aming patuloy na pagkikwentuhan Tito Makoy, dala nga ng pagod, hindi ko namamalayan, nakatulugan ko pala ang tatay ko habang nagkikwento. Nakatulog talaga ako ng malalim at mahimbing. Ngunit madaling araw nagising ako, tila mayroong yumugyug sa katawan ko ng malakas na malakas. Nagulat ako Tito Makoy nang magising ako. At nung mahimasmasan ako buhat sa malalim na pagtulog, tiningnan ko ang tatay namin. Ang ulo niya nakayuko, inayos ko ito kasi delikado sa kalagayan niya na merong alta presyon. Ngunit Tito Makoy nang hawakan ko ito, naramdaman kong walang reaksyon. Nang bitiwan ko ang kanyang ulo, muli itong bumalik sa dating posisyon. Yung parang bali ang kanyang liig. Ginalaw ko pati ang balikat niya, wala pa ring reaksyon Tito Makoy. Dahil dito, napilitan na akong diinan ang kanyang dibdib para tingnan kung humihinga pa ba siya. Wala na Tito Makoy, hindi na siya humihinga. Hinanapan ko pa rin ng pulso sa ibang bahagi ng katawan, ngunit wala na akong maramdamang pulso. Kaya kinapa ko ang kanyang short. Napagtanto ko na basa na ito, umihi na yata ang tatay namin. Dito ko na napagtantong patay na ang tatay namin. Pumanaw na siya. Alam mo Tito Makoy, kahit na hindi ako madrama, hindi ako iyakin, hindi maganda ang panahon ng kabataan ko, lumaki ako sa kanyang kalupitan, ngunit hindi ko namamalayan, dumadaloy pala ang luha sa mga mata ko Tito Makoy. Tahimik akong umiiyak, niyakap ko ang tatay namin. Ganito pala pag magulang mo ang mawala. Kahit gaano ka pa katatag, kahit gaano ka katigas, iiyak at iiyak ka pa rin. Kaya kahit hindi maganda ang naging karanasan ko noong bata pa ako sa tatay namin, nananalaytay talaga sa akin ang pakiramdam na magulang ko siya. Hindi ko mapigilan Tito Makoy ang pagluha. Sa huli kasi, ipinaramdam niya sa akin ang kanyang pagiging magulang, ang kanyang pagiging ama sa akin. Alam mo Tito Makoy, ilang sandali muna ang pinalipas ko, nag-ipon muna ako ng lakas bago ko tinawagan ang mga kapatid ko para ipaalam sa kanila na wala na ang tatay namin. Noong nagdatingan na sila, saka namin ito sinabi sa nanay namin. Hindi ko kasi siya ginising noong makita kong patay na ang tatay namin. Sa kabila ng lahat Tito Makoy, matinding pagdadalamhati pa rin ang naramdaman naming magkakapatid. Pang ilang gabi ng lamay sa gitna ng kalungkutan, natuwa ako kasi dumating si Rodel sa lamay. Kumustahan kaming dalawa, kwentuhan, mahabang kwentuhan kung ano-ano na lang. Mataas na ang sikat ng araw noong sumunod na araw nang umalis siya. At makalipas nga ang babang luksa namin, dumalaw muli sa akin si Rodel sa shop ko. Lumabas kami noong gabing iyon nung dumalaw siya at nagkwentuhan kami Tito Makoy. Dito na Tito Makoy muling nag-umpisa kaming dalawa. Naikwento niya sa akin na sinubukan niya rin palang makipag-live-in sa isang babae. Ngunit nanlamig din kaagad siya hanggang sa iniwan siya ng kanyang ka-live-in. Sa kanyang pagkikwento Tito Makoy,
nakaramdam ako ng tuwa. Ito'y hudyat ng muling pag-uumpisa namin. At yun nga ang nangyari, umusbong muli ang aming pag-iibigan sa pangalawang pagkakataon. Lumipat kami ng tirahan ng nanay ko. Sa bahay ko na mismo kaming dalawa nakatira. Madalas ding pumupunta at dito natutulog sa bahay si Rodel. Siyempre naman Tito Makoy, kung saan ang kanyang asawa, doon rin siya matutulog. Alam niyo po, napatunayan dito na totoo nga pala ang sinasabing first love never dies. Yan ang nangyari sa amin ni Rodel. Masaya ngayon ang aming pagsasama ni Rodel, kasama namin ang nanay ko sa bahay na tinutuluyan namin. Bahay ko na ito. Walang hadlang sa aming relasyon. Tanggap lahat ng mga kapatid ko at wala naman talaga silang magagawa Tito Makoy kasi buhay ko ito. Subalit Tito Makoy, ang nakakainis lang talaga kasi sa relasyon namin at sa aming pagsasama ni Rodel, ang unang-unang mga nangungutya sa amin ay mga pinsan ko rin lang naman. Mga pinsan ko, sa tatay ko at sa nanay namin. Subalit Tito Makoy, wala akong pakialam sa kanila, wala akong pakialam kung ano ang sinasabi nila. Ang palaging pumapasok sa isipan ko, tingnan muna nila ang kanilang sikmura bago nila atupagin ang buhay ko, bago nila atupagin ang buhay ng iba. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo rin at itampok mo dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Leonard. Maraming salamat Leonard sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Tama ka, ang magulang talaga ay magulang. Kahit na gaano pa kapangit ang dinanas mo, talagang sa huli, mararamdaman mo pa rin na ang pagiging magulang at pagiging anak nananalaytay pa rin sa pakiramdam natin. Sa muli, maraming salamat at sana tuloy-tuloy ang tagumpay ng iyong negosyo. Ngayon mga kaibigan, sa muli po yung mga gustong magpa-shoutout, pinapaalala ko po sa inyo na isulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung sa mga previous uploads na kayo magsusulat ng inyong pagnanais na magpa-shoutout, medyo swertihan na lang kung mabasa ko yan kung nasa matagal ng in-upload natin. Kaya palagi pong isulat sa pinakahuling upload. Ngayon sa nagpapa-shoutout sa upload na sinusundan nito, yung 4 months nang magsyota ngunit virgin pa rin, yung kwento ni Susain. Ang tanging nagpapa-shoutout lang ay si CJ. Kaya shoutout sa iyo Carlos Jose alias CJ. CJ ang shortened name ko sa kanya. At maraming salamat CJ sa tuloy-tuloy na pakikinig. I-shoutout ko na rin si Reality Vlog. Si Reality Vlog ay para siyang kagaya siya ni Noel Ortez na isinusulat kung pang-ilan siya sa nakapakinig ng ating kwentuhan. Ang comment niya dito, siya pala ang pinakaunang nakapakinig sa kwento natin. Yung sinusundan nitong upload, yung 4 months nang magsyota ngunit virgin pa rin, yung kwento ni Susain. Maraming salamat sa iyo, Reality Vlog. At i-shoutout ko na rin si Timothy Gonzales. Tim, maraming salamat. Matagal-tagal rin hindi ko na shoutout itong si Timothy Gonzales. Tim, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na pakikinig. Sa medyo matagal ng upload, nagpapa-shoutout ang ating kasamahan si Mr. Ed Oy alias Kim1 1000. Sir Ed, shoutout po sa iyo at maraming salamat. At gusto ring ipa-shoutout ni Mr. Ed Oy ang kanyang kaibigan si Wilbert ng Mindanao. Shoutout po sa iyo Mr. Wilbert. Ang shoutout ay galing kay Mr. Ed Oy alias Kim1 1000 ng Las Vegas, Nevada, USA. Salamat po muli Mr. Ed Oy at sa ating mga kasamahan dyan sa Tati. Salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, bago ang hinahanapan ng forever, si
Adon-Adon Vlogs muna ang i-shoutout natin. Maraming salamat Adon-Adon Vlogs at gaya nga ng sinabi ko, nagagawi ako paminsan-minsan kung may research work dyan sa UAE, ngunit sa may Abu Dhabi, hindi sa Dubai. Maraming salamat sa iyo Adon-Adon Vlogs. Ngayon ang ating hinahanapan ng forever, ang isa shoutout ko ngayon ay ang Team B. Shoutout kay Robert Merafuente, naghahanap po ito ng forever mga kaibigan. Alfred TV 888, naghahanap rin ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. John Inglaterra at kay Alvin Santiago. Silang 5 po mga kaibigan naghahanap ng kaibigan, naghahanap ng forever. Kaya sa mga gustong makipagkaibigan at maging forever, i-chat nyo po sila dito sa YouTube. Tapos bahala na kayong mag-usap kung saang platform pa kayo magtutuloy-tuloy ng komunikasyon. Sa muli po sa inyong lahat, sa araw-araw na nakakasama ko rito kahit na hindi araw-araw ang pag-upload ko. Ngayon nga medyo matagal-tagal kasi busy ako. Ngunit sa inyo pong lahat, maraming salamat talaga sa patuloy na pagsubaybay sa ating kwentuhan, sa inyong patuloy na pakikinig sa ating kwentuhan, sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat. Sa muli, sa mga gustong magpa-shoutout, pakisulat lang po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat at harinaway mapa sa inyo ang biyaya galing sa itaas.